Yun pong word na partakers. Sa Tagalog po ang simpleng kahulugan ay kabahagi. Kaya't kung maunawaan mo lamang ang mahalagang katotohanan that you are partaker, you personally, you are partaker of God's great blessings. So partakers of God's great blessings. Ikaw at ako ay kabahagi. Katulad po ng isang pamilya. Sa ayaw po at sa gusto ng mag-asawa, kahit ang bumili ng lahat ay ang lalaki o ang babae, pag pumasok po sa pag-asawa, silang dalawa ang may-ari na doon sa property. Ang tawag po doon ay conjugal properties or rights. Kaya nga po, natuklasan ko sa Amerika na hindi pala simple ang pagdidivorce. At naalaala ko rin yung napakahusay na football player na pinakasalan niya ang isang Hollywood actress na sikat, and after several days, idinivorce siya, ubos ang kabuhayan ng football player. Dahil sa divorce ay makukuha ng babae yung property nung lalaki. Kaya nga ang ating pag-uusapan po ay hindi yung material na bagay. Ang ating pag-uusapan ay yung bahagi natin sa tinapos na gawa ni Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo. Hindi lamang tayo naligtas, kundi tayo ay nagkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kung maunawaan mo ang kabuuan nung katotohanan ng anak ka ng Diyos, sabihin mo sa iyong katabi, anak ka ng Diyos. Purihin ng Panginoon. At dahil anak ka ng Diyos, ikaw ay laging magtatagumpay. Dahil ang salita ng Diyos ay napakaliwanag na ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Iniibig mo ba si Jesus? Kung iniibig mo si Jesus, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Talaga bang iniibig mo si Jesus? Kung talagang iniibig mo si Jesus, siya ay naninirahan sa iyo. At siya ay mas dakila at mas makapangyarihan kay Satanas, sapagkat si Satanas ay talunan. Kaya nga, ngayong umagang ito, nais kong ipakita sa inyo ang napakahalagang katotohanan tungkol sa inyong bahagi. Marami pong at tayo ay kabahagi. We are partakers of the Holy Spirit. We are partakers of grace. We are partakers of the inheritance of God. Several partakings. Pero magsisiruin po ako sa tatlo. At nais kong inyong maunawaan ang mahalagang katotohanan. Walang talo ang lumalakad sa katotohanan. Kapag namutawi sa ating labi ang katotohanan, hindi ka po matatalo. Sa Hebrews 13:8. Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Ito po'y narinig nating paulit-ulit siguro, hindi 100 ulit, 200 ulit. Sabay-sabay nga nating basahin sapagkat ito'y magiging bahagi ng dugo at laman natin. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Close your eyes and I will ask for the anointing of the Holy Spirit. Father God, thank you so much that apart from your Holy Spirit, we cannot understand and know anything about the Holy Scripture and its power. But by the Holy Spirit, hayaan mong ang iyong Espiritu ang magsiwalat sa bawat isa at magkaroon ng bawat isa ng karunungan at pangunawa sa katotohanan at ang payo ng banal na Espiritu ay tanggapin nila para sa pagbabago ng buhay at magkaroon sila ng malakas at matibay at matatag na buhay.
at magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa tama at tumpak na dapat nilang tanggapin at lakaran sa kanilang buhay upang magkaroon ang bawat isa ng banal na pagkatakot sa iyo. So help us that we may let the Holy Spirit to flow through us and to work through us and to lead us into all truths so that we shall understand what will be in the future as revealed by your Holy Scripture through the mentorship of the Holy Spirit. Bless everyone in Jesus Christ's name. And everyone said Amen. So nais kong inyong makita that the pastor of all pastors is Jesus Christ. That the high priest is Jesus Christ. That the prophet of God is Jesus Christ. Kaya't kailangang makita natin ang katotohanan ng ito, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Walang talo ang nabubuhay kay Jesus. Talaga bang iniibig ninyo ang Panginoong Hesukristo? So bago ko ipakita sa inyo ang tatlong partakings na dapat nating matutunan, nais kong ipaunawa ang kahalagahan dito. Tingnan natin sandali sa verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. So yung word na remember, ang ginagamit po dito ay memory. So, alalahanin ninyo sila. Sino yung aalalahanin? Yung namumuno sa inyo. At ang pinakapunong namumuno sa atin si Jesucristo at siya'y pumili ng mga mamumuno sa atin. Sa pamilya, ang pinuno ninyo ay ang inyong ama. Hello? The father is the head and the mother is the lights. Haligi ng tahanan at ilaw ng sambahayan. Kahit gaano katibay ang haligi kung hindi nagliliwanag ang babae. So ang kaligayahan sa loob ng bahay ay gawain ng babae. Pero ang pagliliwanag ng babae ay ang tibay ng lalaki. Hello? Amen po ba? O, purihin ng Panginoon. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Kaya kailangan ang lalaki ay merong alam sa salita ng Diyos. At kung wala, ang babae dapat may alam. At ang salita ng Diyos ay isinasabuhay sa pamamagitan ng pananalig. At ang nabubuhay sa pananalig, pansinin po natin, whose faith follow considering the end of their conversation. Yun pong conversation ay hindi pag-uusap. Yun pong conversation ay kasanayan. Conversant with, na ang ibig sabihin, husay ng kanilang pananalig. Husay ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ang isa pong tao na mahusay, bigyan mo ng kaunting pera at maraming nagagawa yan. Because a person that has an excellent spirit will use the meager income and expand it to the maximum. Kaya nga po, hindi po ang pinag-uusapan dito yung laki o liit ng sweldo. Ang pinag-uusapan po dito ay paano mo ginagamit ang tinatanggap mong salapi. Dahil ang tao po, habang lumalaki ang sweldo, lumalaki ang gastos at maraming gustong bilhin. Kaya kung hindi mahusay ang isang tatay at isang nanay sa management ng kanilang tinatanggap na salapi, walang malaking pera ang pwedeng makapanatili sa kanila. Kaya napakahalaga po na tayo'y maging halimbawa sa ating sambahayan. Dahil ang pagkabigo po ng isang pamilya, ang pagkalugi po ng isang kumpanya,
At ang pagkakahiwa-hiwalay po ng anumang organisasyon, ito po ay umuugnay sa iisang salita, management. So yung management po is to do the right thing at the right time. Gawin ang tamang bagay sa tamang oras. Kaya nga unawain mong mabuti, hindi ka mahirap. Sabihin mo sa iyong katabi, mayaman ka. Dahil yun po ang sabi ng Biblia, sabihin ng mahirap na siya ay mayaman. Amen? Huwag kang susuway sa salita ng Diyos. Nakagugulat ang patutuo tungkol dito sa radio set at sa USB at dito sa bagong poster at sa mga poster ng mga nakaraang taon. Kung paano ang kanilang buhay, ang kanilang bahay, hanap buhay ay napagpapala. At sunod-sunod ang mga patutuo mula sa iba't ibang dako ng bansa at sa mga isla na sila ay napagpapala nitong radio set combined with USB with 50 sermons. At sila raw ay binibless ng Panginoon dahil doon sa mga mensahe. Kaya hinahamon ko ang bawat isa na gamitin ninyo ito, tools for reaping souls. Tools for the harvest of soul, tools para madala mo ang iyong mga kamag-anak sa Diyos sa pamamagitan ng buhay na mensahe na nasa USB sa radio set na ito. At ang iyo lamang gagawin is to send a 4,000 offering para sa partnership para mapalaganap natin ng malawakan ng Ebanghelyo. At ako'y dadalangin na kayo ay pagpalain ng Diyos at bigyan kayo ng halagang ito para kayo ay mapagpala. Poster and a combination of transistor radio and USB. Aking Ama, pagpalain mo po sila at maranasan nila ang mga buhay na patutuo ng maraming naranasan itong kanilang naipagkaloob na 4,000 at itong kanilang natanggap na radio set at USB. Mapagpala sila katulad nila at maranasan nila ang kaibang biyaya at pagpapala na dadaloy sa kanilang buhay sa sandali na sila ay magkaroon nito. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabihin ng mahinang siya ay malakas kahit na nangangalug ang tuhod mo sa sobrang pagod. Sabihin mo, ako'y malakas, ako'y malakas, ako'y malakas. Ngayon sasabihin ng mga walang tiwala sa Diyos, pambihira ka naman, malakas ka, iya't kakalug-kalug na ang iyong tuhod. Sinusunod natin ang salita ng Diyos. Amen? Kung ano ang salita ng Diyos ating ipahayag at ating paniwalaan, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, sinabi ni Jesus, siya ay naging mahirap upang sa kanyang kahirapan, hindi po paghihirap. So, Jesus became poor so that through His poverty, you will become rich. Amen? And what is that poverty? That poverty is complete reliance and dependence on His Father. Yun po yung poor. Yun po yung poverty. That by myself, I cannot trust my intellect. I cannot trust my experience. So ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang tamang buhay at ang tamang buhay ay pagsandig sa kanyang Ama. Ang tamang buhay ay pakikinig sa boses ng kanyang Ama sapagkat siya ay may panuntunan sa kanyang buhay. It's not my will, but thy will be done. Kaya kung ibig mo ng matibay at matatag na buhay, hindi kalooban mo, kundi kalooban niya ang masunod. At ano ang kalooban niya? Ang kalooban niya, ikaw at ako'y umasang lagi ay sa Kanya. Remember, reminisce, reflect, analyze, reinvent, recreate, mga salita pong napakagaganda. Hindi ka mananatili sa dati mong kalagayan kung ikaw ay titingin sa malaking ginagawa sa iyo ng Diyos. Baka naman gusto mo ay sa iyong kalagayan ngayon, pagbibigyan ka ng Diyos, papaypayan ka pa ng mga anghel. Gusto mo ba yung kalagayan mo ngayon?
So wala kang desisyon ng hindi pagpapasya ay napagpasyahan mo na manatili sa dating kalagayan. Maganda po ang pinagdadalhan sa atin ng Diyos. Maaaring hindi mo maunawaan yung nangyayari sa iyo, huwag ka nang magreklamo. Basta maganda lagi. Because sa ating kabiguan, remember this, God is in it. Nandun po ang Diyos. And that is the time to be silent because that is the time of God to work His work through you. Kaya tayo nabigo dahil naggaling-galingan tayo. Na para bang tayo ay hindi na nangangailangan ng Diyos. Kaya gusto kang ibangon ng Diyos, gusto kang iangat ng Diyos, at gusto ng Diyos na gumawa sa pamamagitan mo kung papahintulutan mo siya. It is always God. Amen? So remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Remember your father. Dahil wala pong ama na hindi nagmahal sa anak. Maaring mali ang kanyang paraan, pero sa kaibuturan ng puso ang isang ama. So pansinin po natin yung word na express. A father cannot express the content of his heart. Ano po yung express? Ang ibig sabihin ay, alam nyo, ang expressway. Mabibilis ang daan. Kaya yun pong express, hindi sila mabilis magsabi sa kanyang anak, I love you son, I love you daughter. Pero deep inside, kaya yan ay nanalangin, kaya ang isang ama ay kumikilos para sa kabuhayan. Kung ang babae man ang naghahanap buhay, ang ama pa rin ay matatag dahil ang sabi ng Biblia, siya ang haligi ng tahanan. At hindi ito pwedeng pasubalian at hindi ito pwedeng sirain ng anumang uri ng katayo at kalagayan sa buhay ng isang pamilya. Ang ama pa rin ang haligi. At ang ina pa rin ang liwanag. Amen? Ang babae po ang nagbibigay ng kaligayahan sa isang tahanan. Dahil pag ang babae ay pinagpakitaan ng kanyang asawang mahal na mahal siya, sasarap po ang pagluluto. Amen? Kaya ka unawain mong mabuti. Do not let, sa mga lalaki po, huwag mong pagsisilosin ang iyong asawa. Hello. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. So ano ang sinabi? The word of God. Hindi the word of men. Hindi sang-ayon sa pahayagan. But the word of God. Whose faiths follow, considering the end of their conversation. Sundin ninyo ang kanilang pananalig sapagkat makikita ninyo sa kanilang buhay na sila ay pinagpapala ng Diyos. So yun pong pagpaparangal sa magulang na nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay at gawi sa buhay. So inulit po yan sa verse 17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. So ano po ang ibig sabihin? Simulan natin sa huli. Hindi kayo makikinabang kapag hindi ninyo sinunod ang inyong tatay at nanay. Wow, very strong. Hindi kayo makikinabang kapag hindi ninyo sinunod ang inyong pastor. Hindi kayo makikinabang kapag hindi ninyo sinunod si Jesucristo. Wow. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. So obey and submit. And what is the reason that validate this command? Ano po yung katwiran na nagpapatibay dito sa utos na ito? At ang sabi po dito, your father, your mother, watch for your souls. Your pastor, watch for your souls. And your father, your mother, and your pastor will give account
Glory. So, ang tatay at nanay ay may pananagutan at may duties and responsibilities and accountability before God. Ako ang tatanungin ng Diyos kung paano ko pinangasiwa ng aking pamilya. Ako ang uusisain ng Diyos kung paano ko pinamunuan ng simbahang ito. So I am accountable. Amen? So I will give account on how I bring the message, on how I pastor this church. Kaya nga, pansinin po natin, kapag sinunod natin ang ating magulang, ano po ang sabi rito? That they may do it with joy. What shall your father and mother do? To watch for your souls. And what is watching for your souls? They are praying for us. Hello? Dinadalangin tayo ng tatay at nanay natin. Idinadalangin tayo ng ating pastor. Hallelujah! Sapagkat hindi mangyayari. Kung hindi ako idinalangin ng tatay at nanay ko, wala ako sa aking kalagayan. Kung hindi nanalangin ang mga unang nagmahal sa akin, wala ako sa dating kalagayan. Kaya kailangan ako ay maging masunurin sa sino mang mamumuno sa akin at kailangang magpasakop ako sa sino mang mamumuno sa akin. At ano mangyayari? That will be profitable for me. So if we obey and submit, then it will be profitable for you. At ano mangyayari? So pag naranasan mo na totoo ang salita ng Diyos at yung nangyayari sa pastor mo na maganda ay nangyayari na rin sa iyo, then ang huling ating gawain sa verse 24 ng Hebrews 13, ano ang sabi ron? Saluduhan mo. Salute all them that have the rule over you and all the saints. They of Italy salute you. So pansinin po natin ano ang pagsaludo. Ang pagsaludo po ay pagpapahayag ng paggalang. Amen po ba? Kaya nga po, what are the three very important partakings that we ought to be part of? So nakahanda na po ba kayo to partake the great blessings of God? Nalalaman mo ba na there are 7,000 promises inside the Bible? 7,000 promises. So, ang una po sa 1 Peter or 2 Peter 1, verse 3. 2 Peter 1:3, according to as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. So atin pong unawain, yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo at nasa akin. At yung kapangyarihan yon, ibinigay ang lahat ng mga bagay na tumutukoy sa buhay at pagkamakadiyos. So ikaw at ako'y pinagpala para lumakad tayo at mabuhay na makadiyos. God has blessed us with everything essential for our godliness. Amen? For our godliness and our life. And how shall we be recipient of godliness and life? Through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Pag kinilala mo si Jesucristo araw-araw, ikaw ay makakaranas ng pagpaparangal ng Diyos at ikaw ay magkakaroon ng husay ng iyong pag-ugali at kabanalan ng iyong gawi. At ang sabi sa verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers, the first partaking, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So, the first partaking is that you will be partakers of the divine nature. And how shall that be? Paano po mangyayari na ang makadiyos na kalikasan, divine nature? Ano po yung divine nature? Ano po yung makalangit na kalikasan?
Ang divine nature po, you will have the mind of God. Ang isipan po ng Diyos ang mapapasa iyo. At kapag ang isipan ng Diyos ang nasa atin, ang lakas ng Diyos ang mapapasa atin. So the mind of God, the strength of God, and the wisdom of God. Yun po yung kikilos sa buhay natin. Amen po ba? At paano natin matatanggap itong makalangit na kalikasan ng Diyos? Ano po ang sabi rito? Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya'y naghahari sa lahat ng may pananalig. Isang pinagpalang araw sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating Friday Night Revival Service na magaganap sa July 1, July 8, July 15, July 22, at July 29. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, o malapit po sa inyo na naghahangad ng himala at pagkilos ng ating Panginoon. Sa bawat pagtitipon ay kagilagilas at kamangha-mangha ang ipinapakita ng ating Panginoon. Halina, tara na at patuloy nating maranasan ang kapuspusan ng Banal na Espiritu na kay Jesus laging may himala at sa Diyos walang imposible. Paano po tayo magkakaroon ng divine nature? Through the exceeding great and precious promises. Kaya kailangan Biblia mo ay basahin mong paulit-ulit, 7,000 promises of God ang nakapalaman dito, at kapag ikay maniniwala
Kaya nga sabi ni Sarah, she continued on believing God because he discovered the faithfulness of God. Tapat po ang Diyos. At naalala ko si Abraham habang binubulay ko itong mensaheng ito. At siya naghintay para magkaroon ng anak kay Sarah. May ibang anak siya, pero ang anak na pangako ng Diyos ay si Isaac. At kung titingnan po natin, si Isaac po ay mahaba ang buhay, mas mahaba pa kay Abraham. At si Isaac po ay nagkaroon ng 2 anak kay Rebecca. Sino yung 2 niyang anak? Si Esau ang panganay at ang bunso ay si Jacob. Sila po ay twin brother. Magkasunod po sila nung isilang. At pansinin po natin parehong naging matipuno yung 2. Si Esau, sila po ang mga Edomites. Yung Esau, ang lahi niya ay Edomites. So, mahaba po ang buhay ni Esau. Mahaba din. Sa English po yun ay Esau. Mahaba rin ang buhay ni Jacob. At bakit mahaba ang kanilang buhay? Dahil pangako yun ng Diyos. Hello? Hindi po sa pagkain, dahil po sa pangako ng Diyos. Ilan ang pangako ng Diyos sa Biblia? 7,000. Sapat para ikay mabuhay ng maligaya sa ibabaw ng lupa. Kaya nga, kung titingnan po natin, si Jacob ay nagkaroon ng pamilya. 12 anak niya at lahat ay mahaba ang buhay. Puro lalaki. Nakukuha niyo po? Kaya nung nagbubulay ako, iba ito. Bakit? Dahil sa pamumuno ni Abraham, sa pamumuno ni Isaac, sa pamumuno ni Jacob. Remember, those who rule and watch for your soul. Remember, those who rule. Salute those who rule. So, unawain po natin kung gaano tinangkilik ni Isaac ang kanyang amang si Abraham. Kung paano tinangkilik ni Jacob ang ama niyang si Isaac at ang lolo niyang si Abraham. Kung paano minahal ni Joseph si Jacob at kung paano minahal ni Joseph ang kanyang mga kapatid. So ang atin pong buhay ay nakapaluob ay sa pag-ibig. Ikaw at ako'y nilikha para sa relasyon. Relasyon sa Diyos ang una at relasyon kung may asawa ka sa iyong asawa. Huwag na huwag mong dudungisan ang inyong pagiging mag-asawa dahil hindi sa papel lamang isinulat, kontrata yung papel. Pero yung covenant ay between us and God. Hello? At ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Dahil nung ako ay hindi pa nagkakaasawa, lahat ng uri ng bisyo ay dinaanan ko. Pero nung ako ay magkaasawa, hindi pa ako born again kahit ako'y nasa bisyo. Mula noon, ang aking pangarap, hindi ko dudungisan ng dangal ng aking asawa. Hello? Maraming tumukso. Pero ayoko ng iba-iba. Iisa ang Eva ko at yun yung aking asawa. Hello? It is a decision. Amen? Kung nabigo man ang mga ninuno ko dahil mga playboy sila, tumigil yun sa akin. Yung ibang pinsan ko nagpatuloy sa pagka-playboy. Decision po. Amen? Decision po ang magandang buhay. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, desisyon ang magandang buhay. Praise God. So, you shall partake His divine nature by the exceeding great and precious. Tingnan po natin yung tatlong napakalalaking salita. Exceeding great. Lampas at sobra at pambihira at napakahalaga. Exceeding great and precious promises. Nandyan po ang buhay natin sa mga pangako ng Diyos. That by these exceeding great and precious promises, you will be partakers of the divine nature. And then, dahil po tayo nasa ganito ng buhay, dahil po ang
Ama ang Ama natin dahil kay Hesus Kristo. At si Hesus Kristo ang kapatid natin. Walang ama na hindi itinuwid ang anak. Tama po ba? So, sa Hebrews 12, verse 7, if you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Naalala ko ang aking tatay, pag nagkasala yung kuya ko, lahat kami ay padadapain. Dahil hindi magkakasala yung kuya namin kung hindi namin inaway. So lahat kami nakadapa. At pag minsan, sinasapnan ko yung aking salawal o yung short pants para alam ko masakit yun dahil yantok Mindoro yung papalo sa aming pigi. Tigi-isa lang naman, pero talagang lumalatay. Pak! At nung ako ay magkasala ng hindi pagpasok, grade 4 ako noon, sinumbong nung teacher ko sa nanay ko. At ang sabi sa tatay ko, bata pa ito. Hindi na nagpapahalaga sa pag-aaral, iginapos ako sa poste. Kung hindi ko po naranasan yun, at pag naaalala ko yun, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Dahil meron akong ama at nanay na dinisiplina ako. Hello? If you endure chastening, ito pong chastening ay pagtutuwid, pagsansala sa mga mali sa atin. God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? Ano po ang layunin ng pagtutuwid? Verse 8. But if you be without chastisement whereof all are partakers. So lahat po ng anak ng Diyos ay itutuwid ng amang Diyos. All are partakers, then are you bastards and not sons. So hindi ko pwedeng ituwid ang anak ng aking pinsan. At hindi ko rin po pwedeng ituwid ang anak ng aking mga kapatid. Bakit? Dahil hindi ako ang tatay nila. At dahil tayo'y anak ng amang Diyos, kaya tayo itutuwid niya. Yun po yung mga kabiguan. Yun po yung mga pagkalugi. Yun po yung reverse sa buhay. Yun po yung pagtutuwid. God is in those reverses. God is in those prostrations. Hello? Dahil kaya tayo'y itinutuwid dahil mahal tayo ng ating Ama sa langit. Amen? Hindi tayo putok sa buho. Amen? Tayo mga anak ng Diyos. Sabihin mo, kahit wala ang iyong Ama, anak ka ng Diyos. Kahit na ano pa ang pinagdaanan natin, anak tayo ng Diyos, may bago tayong pamilya, at ang Ama natin ay ang kataas-taasang Diyos. If any man be in Christ, he is a new creation. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. At ang sabi ng verse 9, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Ang tatay natin tayo itinuwid, ang tatay natin tayo ay pinalo, ang tatay natin tayo ay pinagalitan. At ang layunin para sila ay igalang, ang layunin para hindi sila maging kahiyahiya sa kanilang mga kumpare, para hindi sila makaging kahiyahiya sa kanilang mga kaibigan. Subalit, pansinin po natin ano ang sabi rito, hindi ba higit na dapat tayong magpasakop sa Ama ng Espiritu, God the Father, at nang tayo ay mabuhay at ang ating pagkabuhay walang hanggang buhay, hindi lamang panlupa, kundi ang ating buhay ay kasama sa piling ng Panginoong Jesucristo at ito'y walang katapusang buhay. Amen. At ang sabi sa verse 10, ano po ang sabi? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of. Wow! Dahil gusto ng Diyos, kaya tayo tinutuwid, dahil gusto niya na tayo ay damtan ng Kanyang kabanalan, so that we shall be partaker of His holiness. Kaya pag tinanggap mo ang pagtutuwid sa iyo ng Diyos, at sa gitna ng iyong pagkawala ng trabaho, nagdiwang ka't nagpuri sa Diyos, ikay nagsusuot ng kabanalan ng Diyos. Amen? Woo! Glory!
All things work together for good to them that love the Lord. Lahat po ng nangyayari sa atin, masama man o mabuti yan sa ating pangangatwiran, yan po'y tanggapin mo ng tahimik sapagkat maganda yan sa harapan ng Diyos dahil alam niya ang hinaharap because He is the same yesterday, today, and forever. The God who blessed you yesterday will be the same God who will bless you today and will be the same God who will bless you tomorrow. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Magalak, magpuri at luwalhatiin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. Amen. Woo! Glory! So, you are partakers of the divine nature through the 7,000 promises. The exceeding, great, precious promises. And you are partakers of His holiness dahil nagpapatuwid ka sa Kanya. And then thirdly, Philippians 1:7, even as it is meet for me to think this of you all because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of my grace. Hallelujah. So partakers of the divine nature, partakers of His holiness, this time it is about Paul. Partakers of my grace. Kabahagi ng biyayang natanggap ko. So, dito po, ang grasya na nasa inyong pastor, ang grasyang nasa inyong tatay, makakabahagi yung kanyang sambahayan ng grasyang yun. Amen? At bakit po dadalo yung grasyang nasa akin sa aking sambahayan? Dahil sila po'y laman ng aking puso. Hello? Tatay, nanay, laman ba ng iyong puso ang iyong mga anak? Hallelujah! So, because I have you in my heart, na kahit ano ang pagsubok ko, sabi ni Pablo, kahit ako ay nakagapos, kahit ako ay nakakulong, dahil sa aking pangangaral ng mabuting balita, so, hindi kayo nawawala sa aking puso. Tuloy-tuloy na iniibig ko kayo, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos. Kaya nga unawain nating mabuti, mga tatay, mga nanay, kailangan tuloy-tuloy na nasa iyong puso ang iyong mga anak at wala kang inuusal na dalangin, kundi sila'y magtagumpay, maging silang maunlad, magkaasawa sila ng mabuting lalaki at mabuting babae. Amen? Oh, glory!
Kaya nga, unawain nating mabuti, we are all partakers of the great blessings of God at sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos. So, let us recap the entire message. So, ano ang tatlong bagay na makakabahagi tayo? Una, divine nature. Pangalawa, His holiness. At pangatlo, my grace. Glory. Amen? Kaya nga, kung atin pong papansinin, ang aming anak ay pinagpapala ng Diyos because of the suffering, because of the testing and the trials that we gone through. Kami po idinaan sa iba't ibang pagsubok, sa iba't ibang mga kabiguan, sa iba't ibang pagkalugi, sa iba't ibang mga hilahil, sa iba't ibang kalungkutan. At kami ay nagpatuloy dahil sa grasya ng Panginoon. Amen? It's always by grace. Amen? Hallelujah. So, when you have the supply of grace and it will never be diminished, hindi po magiging kaunti ang grasya ng Diyos. Grabe po ang grasya ng Diyos na inilagay sa iyong puso at yung grasya ng Diyos na yon tatrabaho sa iyo kung ikay mananalig at ang katibayang ang grasya ay iyong ginagamit na pagtitiisan mo ang bulok na ugali ng iyong mga anak. Purihin ang Panginoon. May lumapit sa akin pagkatapos kong mangaral at ang sabi niya, umiiyak. Inakap ako. Pastor, ang manugang ko, balo na. Nag-asawa sa matanda na maraming anak. Tulungan mo ako, Pastor. So pansinin po natin, manugang lang niya, iniiyak niya, dahil alam niya ang hirap na ang magiging asawa, isang matanda na maraming apo. Bakit nagkaganon? Yun po yung grasya na tumatrabaho doon sa biyanan na babae. Yan nais kong ipaunawa na ikay puspos ng grasya ng Diyos sa iyong puso. Kaya ikaw ay hindi nawawala ng pag-asa. Amen? Kahit ano ang nangyayari sa iloob ng iyong sambahayan, kahit ano ang nangyayari sa iyong hanap buhay, hindi ka nawawala ng pag-asa. You know why? Because of the supply of the grace of God that is resident in your heart. Nakatira sa iyo ang grasya ng Diyos. Amen. Hallelujah. At yung grasya ng Diyos na iyong pinanaligan ang nagligtas sa iyo. At yan ding grasya ng Diyos na gagamitin mo at pananaligan ang magpapaunlad sa iyo at magpapayaman sa iyo. At ang iyong mga anak ay magiging makapangyarihan sa kanilang buhay. So again, we are partakers of His divine nature because we stand on the promises of God. No matter what happened to the surrounding, tayo po'y naniniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos at mararanasan natin ang katapatan ng Diyos sa panahon ng tagutom. Sa panahon na walang hanap buhay, sa panahon na tayo nag-iisa, doon natin mararanasan tapat ang Diyos at ikaw at ako ay iluluklok niya sa malapad na kalagayan sapagkat may pangako siya. Amen? May pangako na siya that in the times of famine, He will bring you to the Lord's place and you will laugh in times of famine because God will never let you without food. Kaya kung magpapakalakas ka rin lamang, magpakalakas ka na sa Diyos. Amen. Ang apat na katangi ang gusto ko kay Joseph, he is a dedicated man of God. He is a diligent man of God. And he is a disciplined man of God. And because of his 3 Ds, he stayed close to God. Amen. Kailanman hindi siya nagtampo. Siguro nagtatampo rin, pero hindi isinulat sa Biblia ang siya nagtampo. Dahil nanatili siyang tapat sa Diyos at lagi siyang inaangat kung saan man siya maparoon. Nung siya'y alipin, pinayaman siya ng Diyos. Nung siya'y preso, pinaunlad siya ng Diyos. At dahil siya ay laging nagdidiwang sa Diyos, iniluklok siya ng Diyos sa pangalawang pinakamataas na pwesto sa Ehipto. Mga kapatid, Jesus is the King, you are King. Jesus is Lord, you are Lord. Amen? So, if we are partakers, wow, of His suffering, we are also partakers of His consolation. Amen?
Kung tayo po ay kabahagi sa kanyang tiisin, tayo rin ay kabahagi sa kanyang kaaliwan. Aaliwin ka sa panahon ng iyong pagtanda. Aaliwin ka sa panahon na akala mo'y walang nagmamahal sa iyo. At ipapahayag sa iyo, tapat at dalisay ang Diyos. Sa Philippians 2:1, even if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. So ano po ang pakinabang natin kay Kristo? Consolation, comfort, fellowship, and mercy. Kay Hesus Kristo po, merong kaaliwan. Payag po ba kayo? Kay Hesus Kristo po, meron pong yung pong consolation and comfort ay magkaibang salita pero almost the same ang meaning. At ikaw po ay sinasamahan lagi ng Panginoong Hesukristo. At ikaw po ay pinupuspos lagi ng mga awa ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa kabuuan, lahat po ng pagpapala ay iyong matatanggap. So pumikit ka sandali at sabihin mo sa iyong sarili, Diyos ko, lahat ng pagpapala ay aking matatanggap. Paulit-ulitin mo sa iyong sarili, Diyos ko, lahat ng pagpapala ay nasa akin na. Diyos ko, lahat ng pagpapalang nasa akin na ay hihikayat pa ng maraming pagpapala. Kaya tulungan mo ako na magi akong tapat na makapagpatuloy na ang tiwala ay sa iyong dakilang pangalan at katapatan at maparangal at maluwalhati kong banal at dakila mong pangalan. Salamat o Diyos sapagkat ako ay pambihirang nilikha mo para sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay... Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood nyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Isang pinagpalang araw sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating Friday Night Revival Service na magaganap sa July 1, July 8, July 15, July 22 at July 29. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kamag-anak
o malapit po sa inyo na naghahangad ng himala at pagkilos ng ating Panginoon. Sa bawat pagtitipon ay kagilagilas at kamangha-mangha ang ipinapakita ng ating Panginoon. Halina, tara na at patuloy nating maranasan ang kapuspusan ng Banal na Espiritu na kay Jesus laging may himala at sa Diyos walang imposible.